Samantala, bawal magputol ang mga mangrove o bakawan sa Palawan, pero ang ilang hikahos na residente, illegal pa rin nagpuputol ng mga puno. Tila sa pagkalbo kasi nila sa kalikasan nakadepende ang kanilang makakain at kabuhayan. Nakatutok si Chino Gaston. Buong buhay ni Charles, ito lamang ang alam niyang kabuhayan. Ang paggawa ng uling gamit ang mga mangrove o bakawan sa isang liblib na lugar sa Southern Palawan. Sa loob ng pugon na ito, dahan-dahang sinusunog ang mga troso ng bakawan para gawing uling. Abot na raw ng 100 taon ng edad ng ilan sa mga puno na kanyang pinuputol. Sana po labis din nila kami maunawaan tungkol sa ganitong ginagawa namin dahil alam namin labag man sa batas pero sa Panginoon po, baka naman hindi po ito. Mahalaga mga bakawan dahil hindi lamang ito pangitlugan ng mga isda at iba pang hayop. Nagsisilbi rin itong panangga sa malalakas na alon tuwing may bagyo. Sa higit 117,000 hectares na natitirang bakawan sa bansa, tinatayang 40% ang nasa Palawan. Aminado ang DENR sa Palawan, hindi nila kayang bantayan ang lahat na protected areas gaya ng mangrove forests. Kakulungan tayo ng tao, kakulungan tayo ng logistics. Umaani ng pagkilala sa buong mundo ang probinsya ng Palawan bilang isang ecotourism destination. Ang mga malagong gubat at kaaya-ayang mga dalampasigan, dinarayo ng hindi lamang mga dayuhan, kundi maging mga local tourists. Sa isang banda, ang paglakas ng turismo ang siyang sumasalba sa kalikasan sa probinsya at nagbibigay ng kabuhayan sa mga residente. Pero babala ng ilang environmental groups, hindi dapat umasa sa turismo lamang. Environmental justice enabling the poor and marginalized to benefit from tourism. Because if they will not benefit from ecotourism, the problem of poverty will continue to be there. Kung ang industry mo ay ecotourism, pero sabayan mo rin ng, halimbawa, agriculture, di ba? Sabayan mo rin ng, i-develop mo rin or suportahan mo yung fishery. Sabi ni Attorney Anda, hanggat hindi nabibigyan ng tulong at kabuhayan ng mga mahihirap sa Palawan, nanganganib pa rin ang kalikasan. At habang nadaragdagan din ang populasyon ng probinsya, lalong darami ang mga tulad ni Charles na sa biyaya lamang ng kalikasan, umaasa ng kabuhayan. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.